Here's the reason why you don't want to go on carnivore diets or keto diets when you have type 2 diabetes. Over 70% of people with type 2 diabetes actually pass away from cardiovascular events, not because their blood sugar is too high or blood sugar is too low, but it's because of their heart health. And a lot of these low carb approach condemns plants that are heart healthy, yet they promote high saturated fat meat that's not heart healthy. Now, I'm not saying that you can't have meat, but what I am saying that it's important to include heart healthy plants, especially healthy carbohydrates into your diet. Hello everyone. Ito ibang vlogger na ang iko-content natin ngayon. So, kung papanoodin mo, nakita ko yung page niya, nalimutan ko lang yung kumpleto niyang pangalan, pero napakadami niyang followers din. Pero compare naman kay Makalintal na milyon, compare naman dun sa mga ikaw content natin milyon. Pero ito, madami ding nakasubaybay din sa mga ina-upload niya. At lumabas lang to sa FYP ko at tinitira niya ang carnivore at keto. Although tatandaan niyo po, this kind of vlog na ginagawa ko hindi para pilitin po ang napakarami. Alam niyo po maraming nagsha-shout po sa akin, tinatag ako sa iba't ibang mga page kung ano daw ang opinion ko. Pero ang lagi kong sinasabi, hindi ako pwede mag-comment sa page ng iba at magko-content na lang ako at iko-content ko na lang siya. Ganun na lang yun, di ba? Pero hindi ako pwedeng mag-comment doon tapos pagpipilitan ko yung opinion ko. Hindi. This is my personal space, my page, my rules. Kaya eto, i-content natin itong babaeng ito. Di ba? So anyway, ang sabi niya, 70% ng mga nagkakaroon ng heart attack is because of heart health. May problema talaga sa puso, di ba? At isa sa pinakamatinding pinagdidiinan niya ay hindi po pwedeng mag-focus lang tayo sa high na karne, sa more on saturated fat sapagkat masama ang maidudulot nito sa ating puso. Pero hindi naman daw niya sinabi na masama ang karne, ang mahalaga lang ay magkaroon tayo na sinasabi ng karamihan balance or in moderation na samahan mo pa rin ng healthy carbohydrates. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo. There is no such thing as healthy carbohydrates. Ako na po nagsasabi para sa lahat. There is no such thing. Sapagkat even sa mundo ng mga nasa low carbs, na 5 years na sa low carbs, more than 5 years, at isa sa hindi nila na-address talaga is yung nagkaroon sila ng bloated. Bloated sila. Even sa keto, yung ilan sa mga autoimmune disease ay hindi rin na-address sapagkat may plants pa rin kasi talaga. Pero iba kasing usapan pagdating sa carnivore diet. Iba po kasi talaga. Kaya mabilis I myself na witness ko talaga kung gaano kabilis yung recovery depende sa disiplina ng napakarami nating mga kababayan ay nung naunawaan nila, pakinggan nyo po mabuti ang complete elimination. Gusto ko pong ipagdikdikan sa kaisipan po ninyo. This is my personal space, this is my personal page, my rules. Diba? Huwag niyo po akong paniwalaan kung lipat na lang kayo na ibang page. Pero ito na po ang sasabihin ko po sa inyo. Mahalaga na maunawaan po ninyo na hindi po talaga makakatulong kapag ikinumbine mo ang halaman sa karne sapagkat mataas ang anti-nutrients ng halaman kapag ikinumbine mo siya sa karne at hindi po talaga ito makakatulong. Pero for the longest time, yan yung typical na advice. Magiging masama po talaga ang karne kapag ikinumbine mo siya sa tinatawag na healthy carbohydrates. And there is no such thing as healthy carbohydrates. Kaya yung mga nagtuturo, even mga doktor, na mas okay ang raw vegetable, instead na mag-juice mo pa yung mga gulay, eh,
we don't have necessary enzyme. Kaya yung sinasabi nila na mas healthy yung mga raw, mga makukulay na mga halaman, at mas piliin yung mga healthy carbohydrates. Hindi nga. Hindi nga po talaga. Hindi nga ni. Hindi po talaga. Paulit-ulit ko man po itong sabihin sapagkat hindi po talaga may enlighten. Tatandaan nyo po, marami po tayo mga haters, mga bashers na dati naman silang masama ang ikino-comment sa atin. But the moment na nung sila na ang may sakit at pinag-aralan nilang mabuti, o mga ano, for the longest time, lagi nga magkasama yung gulay at karne. Pero ganito pa rin ako, may gout pa rin ako, diabetic pa rin ako, nabubuhay lang ako sa gamot, at high blood pa rin ako, may fatty liver pa rin ako, shoot up pa rin ang cholesterol ko, may trigly, may fatty liver. Ano nga kaya? Di ba? Then dun pa lang nila come to realize, ano kaya? Pakinggan ko kaya yung sinasabi ni Pastor. That is why na nung sinubukan na nila yung itinuturo po natin, nako, you will simply amaze sa magiging resulta ng kalusugan po ninyo. Kaya ako na po nagsasabi sa inyo, I don't agree, hindi ako nag-agree sa sinasabi ng babae na, na makakasama sa puso at ang pagkain ng karne, high in saturated fat. Makakasama talaga kung sinamahan mo ng gulay. Makakasama po talaga. Pero kung aalisin mo po yan, tayo po yung magbe-benefit po niyan. Kung aalisin mo ang pagkain ng halaman. Because there is no such thing as healthy carbohydrates. Kung agree ka, share mo naman tong videos po na ito. Kung hindi ka po agree, simple lang. I-block mo na lang po ako instead na mag-comment ka dyan sa comment section ng mga bagay na ituturo mo po sa akin, mahaba na po ang karanasan ko patungkol sa iba't ibang klaseng meal plan or diet plan na hindi po talaga naging effective sa napakarami po nating mga kababayan. God bless everyone. Think about it.